Lalakad ka na nga pala, no? Oh. Sige, una na ako. Mukhang sana, hindi mukhang sana may pasok natin yung last na nagpunta rito. Kung natatandaan nyo yung pinapunta ko dito, si Kabayan, na 10 hours pa yung binahin niya. Taga Prince George pa. Kasi lagi ko siya nakaka-chat eh. Sabi ko, i-update ko siya kung anong balita. Kanina nakausap namin si boss kasi may problema kami doon sa isa naming bago na Mexican. Actually matagal ko na tong na-open sa inyo, at even yung pumunta dito na kababayan natin na bumiyahe pa nga from Prince George dumating dito, nasaksihan niya kasi nung nadito nga siya, tinapos niya yung buong ship eh. Na-meet na niya to, itong ikukwento ko sa inyo. Na-meet na niya to, nakita niya kung paano magtrabaho. Alam mo, parang lutang. Nasaksihan din niya na, alam mo yung parang hindi alam yung ginagawa. Pupunta dito, babalik, pupunta dito, babalik. Magtatatlong buwan na rin to, pero walang pagbabago. Ito yung nabanggit ko sa inyo nung mga nakaraang vlog natin, na laging sinasabi niya na hindi siya masaya dito sa trabahong to, pero kailangan lang niya ng working permit. Sabi nga niya, I don't think I gonna survive this job. Sabi niya ganon. Nung una, pagdating nila dito, 3 shift. Yung dinadanas nga namin 3 shift, naranasan nila. Pero 1 week pa lang, nagre-reklamo na siya. Sabi niya, hindi tama itong trabahong to, ganito, ganan. So, sagot ko nga sa kanya, kung hindi ka masaya, at kung may option ka, kung may ibang pwede kang malipatan, lumipat ka. Pero kung wala kang choice, at ito yung magbibigay sa'yo ng status ng working permit, di mag-stay ka. Kasi ang dami niyang reklamo, puro reklamo. Sabi ko, lahat ng reklamo nyo, reklamo na din namin yan dati. Pero kung wala kang ibang option, mag-stay ka na lang muna. Kung may malilipatan ka na mag-o-offer ng LMIA or working permit, okay, go. Sabi ko gano'n sa kanya. Lagi niya sinasabi, alis siya, hindi daw siya tatagal dito. Pero until now, inabot na ng 3 buwan. Sila yung nabanggit ko sa inyo na mga nakuha ni boss dahil nga yung mga ipinasok natin ay hindi tumatagal. So, alam nyo naman, kung nakasubaybay ka sa channel natin, ilang beses na tayong may ipinasok ditong mga Pilipino. 1 week, 5 days, 2 days, 3 days, mga hindi tumatagal. At sa susunod na mga vlog, gagawin ko yan. Iisa-isahin ko sa inyo yung mga dahilan kung bakit walang tumatagal. Pero kung tutuusin, kung talagang sa mga katulad nung ibang mga nagme-message sa akin na talagang iilang buwan na lang, 3 buwan, 6 na buwan pababa, yung working permit, mapapauwi na, hindi na inirenew, mga na dito yung family na ayaw umuwi kasi nga alam niyo yung wala na daw silang babalikan. Ang dami po kasi nagme-message sa akin ganun eh. Kung tutuusin, kung tsatsagain nyo po ito, talagang magkakaroon kayo ng working permit kasi nga may LMIA kami. At doon sa mga nagtatanong, nagawan ko na po yan ng vlog. Doon sa mga nagtatanong, sir, hiring po ba kayo? Sir, baka pwede po ako dyan. Sir, dito lang po ako. Sir, baka pwede kami dyan. Sabi ko nga po sa inyo, napakarami ko na sinubukan, walang tumagal. Kaya ako, piling-pili na po. At saka sa dami po nung nagme-message, talagang nirarandom ko na lang. At saka syempre, yung mga nakausap ko ngayon, yung pinapunta natin dito, mga matatagal na po yung nangungulit sa akin. Hindi po yung kagaya na may message lang, sir, baka pwede ako dyan, dito lang ako sa ganito. Ang tanong, napanood na niya ba yung mga una natin video kung bakit hindi tumagal yung mga ipinasok natin? Hindi po kasi ganun kadali. Dahil alam nyo naman na yung pinasok natin nung April, 2 years ago nangungulit na siya sa akin. Then yung the following year, the whole year, nangungulit siya sa akin, umiiyak-iyak pa. And then ang ending, nung naipasok natin dito, inayawan din niya. Tapos yung ibang mga ipinasok pa natin dito, talagang kung ano-anong promises na yung mga natatanggap ko, mga pangako talaga nila na para sa pamilya, alang-alang sa pamilya, para sa status, dahil ayaw nilang mapauwi, dahil hindi pa daw sila nakakabawi, ang dami daw nilang utang sa Pilipinas. Pero sa lahat ng mga natanggap kong mga ganong mga pananalita, ang ending wala pa rin tumagal. Kaya nga po sabi ko sa inyo, hindi po kasi ganong kadali na, kami message nyo lang sa akin, sasabihin nyo sa akin, sir, baka pwede ako dyan. Ang tanong nasubaybayan nyo ba yung mga dahilan bakit hindi tumagal yung mga nauna? Kaya hindi naman ganong kadali. Sige, punta ka na dito. Kasi sa dami nga po na experience ko, may mga inoperan tayo.
pagdating dito hindi tumatagal, nakakadala po talaga. At kung natatandaan nyo, itong ipinasok natin dito nitong nakaraan, dahil nga may ipinasok si Alan, sabi ko nga kasi, April, May, June, July, August, September hanggang October, lahat ng pinasok natin walang tumatagal. So, sabi ko nga kay Alan, doon sa kasama nating Pilipino dito, ayoko na magpasok. Nakakahiya lang ka ako. Walang tumatagal. Lahat ng iniharap ko kay boss, hindi tumatagal. So pinabayaan na namin. Ay alam naman namin na itong mga kasama namin Mexican, lalo na si Mokong, kung nasubaybayan nyo, gusto niya, mga kalahi niya ipapasok para madidiktahan niya, mamamanduhan niya, mapapasunod niya. So ang ending, hindi na kami nakialam. Bahala na kung sino makuha. Ang mga nakuha, Nicaragua, Guatemala, at Mexicano. Yun nga lang, hindi naman sa pagmamalinis, hindi din naman tayo 100% na maayos sa trabaho. Pero ang problema dito sa mga bago namin, pag tinuturuan mo, sinasabi mo ng gagawin, nakasimangot, nagdadabog, hindi sinusunod yung pinagagawa mo. So ang ending, tumatagal yung trabaho. Buti sana, alam nyo naman, buti sana kung kapag nag-extend kami dyan, bayad. Ang problema nga, hindi bayad. Meaning to say, wala na yung teamwork na kagaya nung dati naming ginagawa. Na alam ng bawat isa yung gagawin, alam ng bawat isa yung mga kanya-kanyang task nila. Kung nangyayari, nagdodoble yung trabaho namin kasi yung trabahong dapat gagawin nila, hindi nila ginagawa. So kaya sabi nga namin, sige try natin baka mag-i-improve. Ay kaya lang, inabot na ng 3 buwan Lagi naming sinasabihan ng mga gagawin. Can you imagine, 3 times nang ginagawa yung trabaho, paulit-ulit lang. Lagi mo pang sasabihin yung gagawin. Halimbawa, sa umaga, after na magatasan yung 4 na group, i-drain na to. Sa hapon, after matapos nagatasan yung 4 na group, i-drain na to. Sa gabi, ganun din. Araw-araw na lang na ginawa ng Diyos. Ang mangyayari, isasabihin mo pa sa kanya yung gagawin. Magtatanong, i-drain ko na ba? I-drain ko na ba? I-drain ko na ba? Magsasabo na ba ako? Maglilinis na ba ako? Ha? 3 times a day natin itong ginagawa. Hanggang ngayon ba, iuutos pa ba namin sa iyo yung gagawin mo? At ang masaklapan nito, laging nawawala. Kaya nga, naubos na rin yung pasensya namin. Many times na namin itong pinagsabihan. At yung one time nga na hindi maayos yung pagkakalinis niya, puro tae yung makina. As in, ito yung nasaksihan namin pagpasok namin. And then, kinompronta namin siya. Sabi namin, pakiayos yung linis. Kasi, kami ang mabubungangaan ni boss. Kami ang puputukan niyan dahil sasabihin, hindi namin kayo tinuturuan ng tama. Alam niyo yung sinagot niya kay Alan? Kayo ang naglagay niyang taing yan. Nilinis ko naman yan bago ako umuwi. Ngayon na, yung pagkalinis namin, pagkatapos. Tapos sinabi mo sa kanya, hindi niya nilinisan ng ayos yung part niya. Siya pa nagalit. Siya pa nagalit kasi nilinis daw niya, sabi niya gano'n. Tapos sinabi ko, Jesus, tingnan mo, translate mo. Kasi nandun si Jesus Pagdating ko ngayon dito, parang nagkikwentuhan sa kanila sila about sa trabaho. So sabi niya, parang sinisiraan mo daw siya. O yun nga, sinisiraan ko daw. Hindi kita sinisiraan. Sinabi ko sa iyo, next time, i-double check mo yung trabaho mo. Anong klaseng pag-iisip ng mga yan, Kaya wala sa isang sistema at trabaho dito Tapos alam mo, nandun sa likod na kami. Tapos na ka na maglinis. Tapos na. Tinignan ko yung yung may tayo din, yung sa mag-i-stack up. Sabi ko, ito, di ba ito yung sa video, ito, ano yan? Di ba tae yan? Daming tae. Tapos, humingi siya ng sorry, okay, sorry, I get it. Di ba? Tapos sasabihin mo, nilinis mo. Nung sinabi mong sasabihin mo na kay boss, humingi na sorry. Tinawag niya ko, alam na, bakit naman darating pa tayo? Sabi, that's my point. Sabi ko, kung i-accept mo lang na mali mo, di naman tayo darating dyan Tapos, hingi ka lang ng sorry. Sabi ko, kung humingi ka ng sorry kanina, di tapos na. Sabi ko, ikaw pa yung galit Sabi mo, siniraan namin. Kami. Yan ang problema kasi dyan sa mga yambay. Kasi wala tayong maayos sa sistema, wala nagtuturo ng maayos. Kung sino-sino nagtuturo, tapos ang akala nila, tama yung ginagawa nila. Ngayon, pag tinuruan naman natin sila, ang tingin nila sa atin, boss. Boss. Ang tingin nila sa atin, boss. Kaya ako, di na ako nagtuturo. Ngayon, kung sa tingin mo, tama yung ginagawa mo, yan ang gagawin ko sa'yo. Kagaya niya, napasok siya lagi late. Pagpasok niya ng late, maglalagay na lang siya. Tinuruan ko na ilang beses, sabi ko, dapat magse-set up ka din. Hindi ka basta papasok na lang ng ganyan. Sabi niya, yeah, for sure. Pero lagi pa rin namang late na pasok. So,
Hindi mo naman pwedeng pagalitan yon. Hindi mo pwedeng sabihan, pare-pares na tayo ditong worker. Ngayon, pag sinabi mo naman kay amo yon, eh si amo naman, sarado din ang isip, ang sasabihin din sa ni amo, Katay din kasalanan. o tayo din na magkasalanan, hindi natin tinuturuan ng ayos, wala tayong lulusutan. Yan ang sinabi ko sa kanya. Sabi ko, you know what, bakit ko sinabi sa iyo na i-double check mo? Kasi pag umikot si amo dito at hindi malinis yan, maraming tayo, hindi ka papagalitan kami. Oo, tayo papagalitan nun. Kaya nga, wala kasing umayos. Kasi hindi ka namin tinuturuan. Oo. Ang problema kasi dito, pag tinuruan mo, hindi ka susundin. Ang iisipin ng mga yan, tayo parang amo. Ngayon, pag hindi mo naman tinuruan at mali-mali, tayo naman ang pagagalitan ni amo. Ang wala kalulusutan. Kaya nagalit ako nung kinumpronta ko siya. Sabi ko, nakikita mo yung nasa taas na yon? That is CCTV. Kung gusto mo, ipabuklat natin. Ako yung kumuha ng video, sabi kong ganun sa kanya. Ngayon, kung nagdududa ka, tingnan mo yung oras, kung anong oras ko kinunan yung video, tingnan mo sa CCTV kung kami ang naglagay ng taing yan. At saka isa pa, mag-i-start pa lang tayong mag-milking. So saan kami kukuha ng taing ilalagay diyan? So nabisit kami nun ni Alan nung time na yon. Kasi sabi nga namin, sa tagal na namin ginagawa tong trabahong to, hindi namin para gaguhin yung trabaho namin yan. Nalalagyan namin ng tae. Di na-share namin dun kila boss. Natatawa na lang sila, sabi nila, ha, saan kayo kukuha ng tae niyan? Mag-i-start pa lang kayo mag-milking. So namumuro na talaga tong isang lahing to, itong Mexican na bago namin. Actually, nabot na nga ng 3 months. Ito yung lagi nagsasabi na aalis. Pero ang ending, hindi naman aalis. Hanggang ngayon, nadyan pa rin. Sabi ko nga kay boss, that is the difference between I need this job because I'm interested at yung I need this job because I need a working permit. So hindi na kami nakatiis ni Alan. Nung una, na-share na namin kay boss yung tigas ng ulo. Hindi na sunod. Magtatanong si boss, bakit ang dumi nito? Sabi namin, sir, part niya to ito yung part kong lilinisin, pero hindi niya ginawa yung part niya. So napagsabihan na siya ni boss, hindi pa rin nakinig. And then today, kanina, sabi sa akin nga ni Alan, kausapin na uli natin si boss, talagang matigas na ang ulo. Every time na may iuutos kami, every time na may sasabihin kami na gagawin, maglilinis tayo nito, gagawin natin to, may gagawin tayong ganyan, ganito. Pero lahat naman kasi kumikilos eh. Ang ending, nakasimangot pag may pagagawa ka. Buti sana kung may pinagawa kami, nakatigil kami eh. Ay hindi eh. Lahat naman kami kumikilos. Siya nakasimangot, ang ending hindi pa gagawin. Ang ending, kami din ang gagawa. So hindi na nakapagpigil kami kanina ni Alan. Sinabi talaga namin, sabi namin, sakit ng ulo itong isang to talaga. Sabi namin ganun. Ewan ko, sagot sa amin ni boss, tatanggalin na raw niya. No, minsan pa nila sinabing tatanggalin na yun. Yun yung sinasabi ko nga sa inyo, na kapag umalis, baka magkaroon kami ng bakante. Kaya lang, di po ba, may pumunta nga, itong kabayan natin ng minsan na nagpunta dito, na sabi ko nga ipapasok ko. Kaya lang, ang sagot sa kanya ni boss, let me think about it. Pero kung tutusin, nung time na yon, kaya ako siya pinapunta, kasi may ipinasok si Alan, na naka 2 days lang, and then hindi na pumasok. Kaya in-anticipate ko, hindi na pumasok yung pinasok ni Bay. So meaning to say, kailangan pa namin ng isa. Kaya lang, nung pinapunta ko nga siya, sagot sa kanya ni boss, let me think about it. Kaya sabi ko, ha? Let me think about it. Alam ko may bakante ka pang isa kasi yung ipinasok nga ni Alan, hindi tumagal. Naka 2 days lang. So iniisip ko, dahil nga hindi nga tumatagal yung mga Pilipino na pinapasok namin, baka kaya yun ang sinagot ni boss. Nakakainayang lang kasi ready na si Kabayan, dala na yung gamit. Ngayon, plano ko, tatawagan ko ngayon yun si Kabayan na nasa Prince George. Papalop ko kay boss na sabihin ko na tawagan na yung yun nga yung taga Prince George. Sana matulungan natin si Kabayan. Kasi, I think hanggang March na lang, April next year. So wala nang 6 months yung working permit niya. Kasi kung aalisin na talaga tong Meksikano na matigas ang ulo, na talagang, grabe, hindi kami dumarating sa point na ganito na kinakailangan namin sabihin yung ganun kay boss. Talagang napuno na lang kami ni Alan. Grabe kapasaway. Alam nyo yung minsan nag-extend kami ng kalahating oras hanggang 1 oras dahil sa hindi nasunod. Kaya talagang hindi na namin napigilan. So kung aalisin niya to, magkukulang kami ng isa. So sana may pasok natin to si Kabayan, yung pumunta nga nung minsan dito sa amin. At doon sa mga nagtatanong kung kailangan pa po ba namin, pasensya na mga Kabayan na. Kasi nung minsan, may pinagbigyan akong isang subscriber natin. Actually, since Taiwan days pa niya, sabi nga niya, nanonood siya ng mga vlog ko hanggang sa nakarating siya dito. And then, nag-message nga siya sa akin, Sir Perds, uuwi na po ako. Hindi na rin ako na-renew, ganan.
So sabi ko sa kanya, abang-abang ka lang kasi yung mga bago nga namin, lagi sinasabi hindi daw sila tatagal, aalis din daw sila. So kapag umalis, magkakaroon ng bakante, sana makuha nyo. Sabi kong ganun sa kanila. Hindi nyo po kasi malalaman hanggat hindi umaalis kasi lagi lang nila sinasabi aalis sila, pero ang ending hindi naman sila naalis. Okay lang. Hindi, okay lang, sakto lang. Okay na yan. Ikaw talaga? Ba't ka na nahol? Pakis. Putragis ka, ang putik mo na, ang dumi mo na, Pakis. Inaakit po ako ni Ate Angel Saan? sa dance class. Sa dance class? Sa Burnaby. Ngayon, nag-chat sa akin. Ay, sabi mo, start ka na ng work. Ha? Ay, yan talaga. Uwi na. Hindi ba Pinat. Uy, may cash. Bakit? Iwawak mo pa lang siya? Opo. Kumain ka na? Hindi ba naglalato po? Sige na, iwak mo na. At aalis na tayo. Ay, sige po. Ha? Sige, bye-bye. Uwi na ako. So, start na nga pala ng trabaho ngayon ng anak ko sa $3. Ihahatid ko ngayon. So, idlip lang ako 1 oras and then ihahatid ko na siya. Then, pasok pa uli ako ngayong hapon. Nakain lang ako mabilis. Then, ihahatid ko na sila. Kaya maaga pa lang, iwinok na niya si Peanut. Sinitensyon niya na, di boss? Sabi ni boss, tatanggalin na raw niya. Ay, ngayon, Sige. aantayin lang namin kung anong mangyayari doon. Kasi talagang sakit sa ulo mahaba pa naman yun. Parang 1 taon pa yung working permit noon. Lagi niya sinasabi, aalis na ako. Ngayon, sabi ko nga kay Alan, baka natin, pag ito inalis, kulang kami ng tao. Sabi niya kanina, sisibakin na daw niya. Ngayon, kung aalisin niya yon, magkukulang kami sa tao, follow up mo. Susundutan ko naman kay boss na ikaw na lang ang kunin. Sige. Hindi, kaya sabi ko nga, para at least ready ka. Kasi hindi ko alam kung pagpasok namin, baka sibakin na niya o hindi ko alam. Kasi sakit na talaga siya ng ulo Kaya at least may idea ka, kapag pinatawag kita, tawagan mo na kagad. Sasabihin ko kay boss, tatawag ka. Okay. Sige. Ingat dyan, ingat. Okay. Actually, kapag may mga ganong kaming situation, ang purpose ko, kaya ako siya kinuna ng video, is para maituro ko dun sa bago namin kung ano yung problema, kung ano yung mali niya. Kagaya nung ginawa ko, kasi ang problema sa kanila, hindi nila nakikita yung mali nila. Kagaya na lang nun, pagpasok namin, kinunan ko ng video, sabi ko, ang dami pang tae dito. Umuwi na sila. So, ang purpose ng video yun is para ipakita sa kanila na kapag halimbawa yung baka hindi pa nakakalabas, wag muna silang maglinis doon. Kasi may possibility na yung baka bago pa lumabas, tatain na naman yun. So, nung nangyari nun, malamang, nilinis na niya ng nilinis yung dulo, ang dami pang baka dito, hindi pa nalabas. So, bago maka-exit lahat yung baka, nagsipagtaihan ulit. So, yun. Kaya lang hindi niya naiintindihan yon. That's why kumuha ako ng video para ipakita ko sa kanya at sabihin ko sa kanya, explain ko sa kanya. Kaya lang kinabukasan kasi nun is day off ko. So sabi ko kay Alan, ikaw na lang ang magpakita sa kanya at sabihin mo sa kanya kung ano yung mali sa nagawa niya. Pero ang sinagot niya kay Alan, hindi, planted nyo yan Kayong gumagawa niyan, gusto nyo ako siraan. So ang purpose ng video is ipakita sa kanya para at least may idea siya kung ano yung naging trabaho niya. Hindi yun para ipakita kay boss o kung kani-kanino. Ay kaya nga lang, ganun yung naging sagot niya kay Alan. Nabastosan si Alan, kaya sabi nga ni Alan, sige, mag-usap na lang tayo kaharap si Amo. Saka marami ng complaint si Alan. Even day off ko, natawag sa akin si Alan para sabihin niya, stress ako dito sa mga kasama natin. Alam mo yung nawala na yung dating teamwork na parang iisak tayo ng galaw. May gagawin siya, may gagawin ka, may gagawin ako. Kanya-kanya tayo ng gagawin. So ang ending, natapos niya yung gagawin niya. So may teamwork. Ngayon po kasi ang nagiging problema namin dito dahil nga yung ganyang sistema. So ikaw ang mahihirapan. Kaya nga sabi ko nung minsan, alam mo nakakamiss ba, kasi parehas kami ni Alan galing Taiwan Sabi ko nga sa kanya, alam mo ba nakakamiss yung trabaho natin sa Taiwan Yung bang parang pagpasok mo, yung trabaho mo lang yung iintindihin mo. Yung kaliwat kanan sa paligid mo, kung hindi man sila mag-perform doon sa trabaho nila, wala kang pakialam. Kasi unang-una, basta tapusin mo yung trabaho mo, uuwi ka na. Pero ito kasing trabaho namin is iba. Kailangan dito ng teamwork. So kapag may isa o dalawang hindi nag-perform, ikaw ang mamamalmaan, ikaw ang mapapagod ng sobra. Dahil sabi ko nga po sa inyo, may kanya-kanya kaming task dito. Pero kapag ikaw sumobra sa oras, dahil nga hindi ginawa nung iba yung trabaho nila, lalagpas kayo doon sa oras which is hindi bayad. Lalagpas kayo doon sa oras which is magpapang-abot yung first shift
sa second shift, hindi na kayo makakatulog, hindi na kayo makakain, baka hindi na kayo makapahinga. So ang ending, dire-diretso yung trabaho nyo, hindi bayad yun, ikakat na nila yun. Kaya dito nagkakaroon ng mga ganyang issues dahil nga dito sa mga bago na matitigas ang ulo kasi iba na nagturo sa kanila eh. Unlike before na ang nagtuturo lang ay si Alan, kami-kami lang ang nagtuturo. So iisa yung galaw namin, iisa yung ginagawa namin. Ang problema kasi dito dahil kalahi nga nila ang magtuturo yung hindi naman doon naka-duty. So iba yung pagkakaalam niya sa itinuturo namin. Ang masaklap nito dahil tinuruan na nung hindi naka-duty doon, pag may tuturo kami, hindi na yun ang susundin. Kaya alam nyo mga kabayan, sa dami nung nagme-message sa atin araw-araw, may nagko-comment, may nag-i-email. Kapag once na may nakausap ako dyan, ini-explain ko talaga lahat. Para kahit paano may idea sila. Kaya nga yung iba sinasabihan ko, sir, panoorin nyo na lang po yung iba kong vlog. Kasi na-explain ko na po dyan kung bakit walang tumatagal. Kaya kapag may mga nagme-message sa akin na, halimbawa kami message lang, sabihin, sir, ipasok mo naman ako dyan. Wala silang ka-idea. Yung mga nag-message nga sa akin, yung mga tumawag nga sa akin, sir, alam ko lahat ng nangyayari diyan. Nasubaybayan ko lahat, kaya kakayanin ko yan. Ang ending, hindi din naman tumagal. What more kung halimbawa kami message nyo lang, wala pa kayong ka-idea. Kaya sinasuggest ko, panoorin nyo po muna yung mga una-una nating vlog. Kasi na-explain ko na lahat doon kung bakit walang tumatagal. Alam nyo kapag may kinakausap ako dito, na pinagbibigyan ko, kasi minsan nagra-random ako eh. Tinitingnan ko yung mga talagang, sabi ko matagal na tong nangungulit sa akin. Sige nga, try ko nga to. Matagal na tong nakasubaybay daw, alam daw niya. Sige, pagbigyan ko nga to, ma-expire na rin ng working permit. Alam niyo po, ini-explain ko sa kanila lahat eh. Sabi ko, aside sa pagod, yung pressure sa work, may mga kasama tayong ganito, at marami pang iba na i-explain ko na lang nga sa susunod na nating mga vlog. Sabi ko nga sa kanila, if you cannot handle the heat, then get out of the kitchen. Kung may option pa kayo na malilipatan, na makapagbibigay sa inyo ng working permit, then go for it. Kasi sabi ko nga, sa dami ng mga na-try na namin dito, walang tumagal. Kasi akala ko talaga tatagal eh. Ang gagaling nila magsalita. Sasabihin talaga nila, kaya nila, sanay sila sa hirap. Basta halos lahat. Kaya sa haba ng mga messages na natatanggap ko sa ngayon, parang wala na akong pinaniniwalaan. Kaya sabi ko nga, sir, hindi sir, ikakat na kita dyan, wag mo nang sabihin yan, natanggap ko na po yan. Sir, kasi ganito, hindi kita ipapaya. Sir, wag mo na sabihin yan, ikakat na kita. Kasi sabi ko nga, natanggap ko na rin yan, sa dami na nung sasubukan namin dito, walang tumatagal. Kaya sa ngayon, ito, susubok ulit tayo. And kung hindi to ubra, may mga nakausap pa rin ako kasi may pangalawa, may pangatlo, inilaline up ko po kasi. Hindi yung parang kami message lang, hindi ko pa kilala, hindi ko alam yung mga pinagdaanan or ano. Hindi kagaya kasi nito, may sabi ko kung hindi to obra, may tatry pa akong isa, may pangalawa pa, may ano. Napakaraming beses na natin napahiya. Sabi nga nila, sir, i-recommend mo ako. Sabi ko, ayoko na. Kaya lang naawa din ako pag nababasa ko yung mga haba ng messages nila na talagang mamakaawa. Ewan ko lang kung kayo nasa sitwasyon ko, kahit paulit-ulit ko na nababasa sa mga comment ninyo na Sir Perds, huwag ka nang magtiwala sa mga kababayan natin Pilipino, mapapahiya ka lang dyan. Oo, naintindihan ko po kayo. Salamat po sa concern. Pero hindi nyo din kasi maalis sa akin yung awa doon sa mga kababayan natin na siyempre may pangarap yan sa pamilya nila. So kahit maraming beses tayo napahiya at nabigo, umaasa naman ako na mahanap din natin yung the right one. So don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit paano updated kayo sa mga buhay namin dito sa Canada. I-update ko kayo guys sa mga susunod natin vlog kung ano ang magiging sitwasyon ni kabayan, kung tatagal na naman ba or hindi. So see you guys sa next vlog. God bless. Bye-bye.